Ang solusyon. Wow. Anong solusyon ang pwede naming gawin para sa problema tungkol sa traffic? Isipin mo ito. Halos lahat tayo ay may karanasan sa traffic. Minsan papasok sa trabaho, papasok sa eskwela, uuwi galing sa mahabang araw, o kaya naman pupunta sa isang mahalagang okasyon. Ang dapat sanay 30 minutong biyahe ay nagiging 1 o 2 oras. Sa halip na makasama natin ang ating pamilya, nasa loob tayo ng sasakyan. Sa halip na magiging produktibo, naubos ang ating oras, pasensya, gasolina at lakas. Kaya ang tanong natin ngayon ay, anong solusyon ang pwede nating gawin para sa problema tungkol sa traffic? Kapag pinag-uusapan ng traffic, madalas nating isipin na gobyerno lang ang may responsibilidad. Totoo naman na malaking bahagi ng solusyon ay nasa maayos na infrastruktura, pampublikong transportasyon, at mahusay na pagpapatupad ng batas. Pero kung hihintayin lang natin ang gobyerno, baka tumagal pa ang pagbabago. Ang mas magandang tanong ay, ano ang kaya nating gawin bilang ordinaryong mamamayan? Una, medjing disiplinadong motorista at pedestrian. Maraming traffic ang hindi lang dahil sa dami ng sasakyan, kundi dahil sa kawalan ng disiplina. Isipin mo ang mga sasakyang humihinto sa gitna ng kalsada para lang magsakay o magbaba ng pasahero, o ang mga motorista na biglang lilipat ng lane ng walang signal. May mga nagbablock ng intersection kahit pula na ang ilaw. Kapag nangyari ito ng sabay-sabay, nagkakaroon ng tinatawag na gridlock. Kung bawat isa ay susunod lamang sa simpleng batas trapiko, malaking ginhawa na agad iyon. Ang disiplina ay hindi maliit na bagay. Ito ang pundasyon na maayos na daloy ng trapiko. Ikalawa, planuhin ang biyahe. Hindi natin kontrolado ang trapiko, pero kontrolado natin ang paghahanda. Kung alam nating rush hour, baka pwedeng umalis ng mas maaga. Kung may alternatibong ruta, pag-aralan ito. Kung may online meeting imbes na personal na pagpunta, baka pwede ring gamitin ang teknolohiya. Hindi lahat ng biyahe ay kailangang gawin sa pinakamataong oras. Ikatlo, suportahan ang carpooling. Napakaraming sasakyan sa kalsada na isa lang ang sakay. Kung 4 na magkakatrabaho ang magkasabay sa isang sasakyan, kaysa 4 na magkakahiwalay na kotse, nababawasan agad ang bilang ng sasakyang nasa kalsada. Hindi lang ito nakakatipid sa gasolina, nakakatulong pa ito sa kalikasan, at nakakatulong din sa pagbawas ng traffic. Ika-4, gamitin ang pampublikong transportasyon kung posible. Oo, alam nating marami pang kailangang ayusin sa ating public transportation. Pero habang unti-unti itong pinagbubuti, ang paggamit nito ay isa ring paraan para mabawasan ang dami ng pribadong sasakyan. Sa maraming bansa, mas pinipili ng mga tao ang tren, bus o subway kahit may sarili silang sasakyan. Hindi dahil wala silang kotse, kundi dahil mas praktikal. Ika-5, hikayatin ang work from home o flexible work arrangements. Maraming kumpanya ang napatunayang posible pala ang remote work. Hindi lahat ng trabaho ay kailangang gawin sa opisina araw-araw. Kung kahit maliit na porsyento lamang ng mga empleyado ang nasa bahay habang nagtatrabaho, malaking bawas na iyon sa dami ng sasakyang bumibiyahe. Hindi ito ang sagot sa lahat, pero bahagi ito ng kabuuang solusyon. Ika-6, paunlarin ang kultura ng paglalakad at pagbibisikleta. Hindi lahat ng pupuntahan ay kailangang sakyan. Kung malapit lang ang pupuntahan at ligtas ang daan, maaring maglakad o magbisikleta. Bukod sa nababawasan ng trapiko, nagiging ehersisyo pa ito. Siyempre, kailangan ding suportahan ito ng ligtas na sidewalk at bike lanes. Ika-7, i-report ang mga paglabag. Kung may nakikitang illegal parking, sirang traffic light o paulit-ulit na paglabag sa trapiko, huwag balewalain. Sa tamang paraan, maaring i-report ito sa kinaukulan. Maraming problema ang tumatagal dahil walang nagsasabi. Ika-8, suportahan ang pangmatagalang urban planning. Ang traffic ay hindi lang problema ng kalsada. Problema rin ito ng pagpaplano ng mga lungsod. Kapag ang mga tao ay kailangang bumiyahe ng napakayo araw-araw para lang makapagtrabaho, natural na sisikip ang mga kalsada. Mas mainam kung may sapat na trabaho, paaralan, ospital at serbisyo na mas malapit sa mga komunidad. Ito ang tinatawag na mas matalinong city planning. Ika-9, maging mahinahon. Alam natin ang pakiramdam ng matagal na pagkakababadsat sa trapiko. Nakakainip. Nakakainis. Pero kapag pinairal natin ang init ng ulo, mas lumalala ang sitwasyon. Road rage, singitan, bisina ng bisina, paglabag sa batas. Lahat ng ito ay lalo lamang nagpapabagal sa daloy. Minsan ang pinakamagandang kontribusyon natin ay ang manatiling kalmado at responsable. Ika-10,
turuan ang susunod na henerasyon. Ang disiplina sa kalsada ay hindi nagsisimula sa pagkuha ng driver's license. Nagsisimula ito sa tahanan. Kung nakikita ng mga bata na tumatawid tayo sa tamang tawiran, sumusunod sa traffic light, hindi nagtatapon ng basura sa kalsada, at nagbibigay daan sa ibang motorista, lumalaki silang dala ang parehong asal. Ang kultura ng disiplina ay naipapasa, at ganoon din ang kultura ng kawalan ng disiplina. Kaya ano ang pinakamahalagang aral? Ang traffic ay hindi lang problema ng mga sasakyan. Ito ay salamin ng ating sistema, pagpaplano, at pag-uugali. Oo, kailangan natin ng mas maraming kalsada, mas mahusay na mass transportation, mas epektibong traffic management, at mas matatag na pagpapatupad ng batas. Ngunit habang hinihintay natin ang mga malalaking pagbabagong iyon, marami na tayong magagawa bilang mga individual. Maaring maliit lang ang isang taong sumusunod sa batas trapiko. Maaring maliit lang ang isang taong nagka-carpool. Maaring maliit lang ang isang taong naglalakad sa halip na magdala ng sasakyan. Pero kapag milyon-milyon tao ang gumawa ng maliliit na tamang desisyon araw-araw, ang epekto nito ay hindi na maliit. Ang tunay na solusyon sa traffic ay hindi lamang nasa mas malalawak na kalsada. Nasa mas malawak ding pag-unawa na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng problema at maaari ring maging bahagi ng solusyon. Kaya sa susunod na bumiyahe ka, tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang simpleng bagay na magagawa ko ngayon upang hindi na lalo pang lumala ang traffic? Dahil ang pagbabago ay hindi palaging nagsisimula sa malalaking proyekto. Madalas, nagsisimula ito sa isang responsibleng desisyon ng isang tao at pagkatapos ay ginagaya ng marami.